Christ in all of us is that there is no guilt in life and there is no fear in death. Yun yung inawit lang natin ngayon lang. But sa totoong buhay, people are generally afraid of death. Ang mga tao may pangkabuuan, may pangkalahatang takot sa kamatayan. Ang lahat ng tao, people are generally afraid of death. Kaya nga in psychology, in the medical field, there is such a term or a condition called thanatophobia. Merong phobia, ang tawag thanatophobia. This is the intense fear of death or the process of dying, yung pagkatakot sa process ng dying. It is a medical condition, ha? Talaga medical condition siya. It is an anxiety disorder. At itong phobia na ito, itong fear na to, iba pa siya dun sa necrophobia. Ang necrophobia naman is the fear of dead things or dying things. Yung takot sa patay. Yung una kasi, takot sa kamatayan. Ito naman, takot sa patay or anything that is connected to death. Yung pag nakakita ng kabaong, kinakabahan na siya. Mga ganyan. Pag yung mga takot sa kandila, no? May naamoy ka bang kandila? Yung mga phobia yon. Takot sa sementeryo. So, may fear sa death ang mga tao. Ngayon, kung medical condition yan, kung yan ay state of anxiety ng isang tao, if it's a medical condition, pag-iisipan natin kung sakit siya, paano siya ginagamot? I mean, you can address the symptoms. Kung gagamutin nga siya, ma-address mo yung symptoms. Ma-address mo sa pag-inom ng gamot, yung nanginginig ka, kinakapos ka ng hininga, yung mga ganon. Kayang bigyan ng gamot yon, kayang bigyan ng lunas. Pero paano mo talaga bibigyan ng lunas ng pagpapagaling ang takot sa kamatayan? How do you really treat the root of the fear of death? Paano mo yun gagamutin talaga? Paano ba hindi matakot sa kamatayan? Paano mawawala yung pangamba sa pagpanaw? Dapat nga ba na matakot sa death in the first place? Yan ang ating mga pag-uusapan at reflection ngayong umaga. Sa ating shared reflection na pinamagatan nating How to Overcome the Fear of Death. Please join me in prayer. Father, marami pong salamat sa aming pagsasama-sama. Salamat po sa aming panahon na kung saan we can gather, we can be one in mind and in spirit, we can encourage each other. Salamat po sa aming pamayanan. At sa pagkakataon pong ito, kami ay nauupo sa inyong paanan. We cast our cares at your feet, O Lord, at itinutuon po namin sa inyo sa kabuang pagsuko ang aming kalooban, ang aming isip at ang aming mga puso. We surrender everything to you. Punuan niyo po kami ng inyong liwanag at pagmamahal sa aming pong reflection na ito. We ask this humbly in Jesus' name. Paano nga ba hindi matakot sa kamatayan at paano mawawala yung pangamba sa pagkamatay? How to overcome the fear of death? Una sa lahat, bakit nga ba takot ang tao sa kamatayan? Why are people afraid of death? People are afraid of death because there is a sense of loss. There is a sense of losing. And in particular, there is a sense of loss or losing a loved one. Pagka ang naiisip natin kamatayan applied sa isang mahal sa buhay, syempre may takot, may pangamba tayo. Natatakot tayo, nangangamba tayo na paano pag wala na siya? Di ba? May sense of sadness, may grief, at nakaka-cause yun ng takot. When we think about the loss or losing of a loved one, it causes us anxiety. And also, there is a sense of losing or a loss of control or facing the unknown. Pagka pinag-uusapan na yung kamatayan sa pananaw na anong mangyayari sa atin pag namatay tayo? Saan tayo pupunta? Hindi natin alam kung anong mangyayari upon death. Wala naman nakakaalam talaga. And there is also the sense of loss or losing possessions. Anong mangyayari sa aking mga ari-arian? Yung mga pinaghirapan ko, anong mangyayari dyan? Especially when there's too much attachment to material things. Yan talaga yung sanhi ng takot sa kamatayan. That sense of loss or losing something.
Pero kailangan natin pag-isipan na, teka lang, yan naman pagkawala ng mga bagay sa buhay, normal naman talaga yan, di ba? Loss or losing something or someone in life is normal. It is part of life. Kasi everything on this earth is temporary. Lahat naman ng bagay na hawak natin, kasama natin sa buhay na ito, temporary lang yan. In this place, in this realm of physicality. 2 Corinthians chapter 4 verse 18, kaya ang reflection ni Apostle Paul, things that are seen don't last forever, but things that are not seen are eternal. This is why we keep our minds on the things that cannot be seen. Sabi ni Apostle Paul, di ba gano'n naman talaga? Lahat na nakikita, dahil nga physical siya na bagay, lahat ng bagay na nakikita, nahawakan, everything that is experienced here on this life, on this earth, temporary yan. Lahat ng bagay na nakikita, that's temporary. Kaya nga dapat, ang pinagtutuunan talaga natin ng pansin ay yung mga bagay na hindi nakikita. Because these things na hindi nakikita, yung tinutukoy ni Paul, ay the things that are spiritual. And whatever is spiritual, these are the things that are eternal. Kaya nga, kapag masyadong attached sa mga possession sa buhay, mas lalong nakakawala yan ng enjoyment. Pagka masyadong nakatuon dun sa mga physical things dito sa buhay, yung ating kasiyahan, nandun lahat ng pinangahawakan natin, imbis na ikasiya mo siya, nagiging trap mo pa siya. Kasi natatakot ka ngayong mawala siya. Ang sinasabi ni Paul, huwag gawing prison yung mga bagay dito sa lupa. Dapat yan ay for pleasure. Huwag siyang gawing bilangguan. Dapat siya ay kinatutuwa natin. And what about losing life? Ano bang tinuturo ng Bible about it? The way to hold on to life, the way to keep life, is to surrender it to the Lord. Mas lalo mo siyang pinanghawakan, mas masyado mo siyang kinikip-kip sa sarili mo, ang iniintindi mo lang yung mga personal mong interest, mas lalong mawawala yan sa'yo. The only way to enjoy life, to really hold on and keep life, is to surrender it to God. Matthew chapter 16:25, for whosoever wants to save their life will lose it. But whoever loses their life for me will find it. Sabi ni Jesus, ang totoong pagkupkop sa buhay, ang totoong pangahawakan sa buhay ay yung maisuko siya sa Diyos. Because there, in Him, in God, nagkakaroon ng sense ang buhay. Pero kung hahawakan mo lang yan for the sake na maipush mo yung interest mo, mapush mo yung agenda mo, yung mga gusto mo mangyari, mawawala at mawawala yan. Kasi again, everything in this life, it's temporary. And speaking of which, the loss of a person's life or our own life becomes frightful because people are afraid of guilt and punishment. Pag pinag-usapan na yung mawawala ang buhay mo, ano ngayon kung mawala? Babalik naman yan sa Panginoon, kung yun ang pananaw mo. Pero kung ang pananaw mo ay mamamatay ka, ano naghihintay sa'yo sa kabilang buhay? Guilt, punishment, nakakatakot nga talaga siya. People are afraid of death because in some people's sense, mayroong guilt and punishment sa kabilang buhay. Natatakot ang mga tao mamatay kasi daw may punishment for sinners sa kabilang buhay. Sinners go to hell. Di ba? Yun nga sinasabi lagi. Sinners go to hell. At yun ang panakot lagi. Hostage ngayon ng lahat ng tao kasi everybody sinned. Sino ba ang hindi? So, kung sa kabilang buhay there is punishment, there is guilt for that, there is guilt and therefore there is punishment for the sin, nakakatakot nga. Kaya mga kasama, pag-isipan natin talaga, ang ugat ng takot na yan sa kamatayan ay kaya mayroong punishment kasi mayroong sin. Right? Mayroong sin kasi mayroong law. Ang law ang nagsasabi kung ano ang sin. At hanggat buhay yung espiritu, yung pananaw na yon ng sin sa atin, there will always be the fear of that punishment.
na naghihintay sa'yo pag namatay ka, lagot ka. Doon nag-uugat yun. Ang ugat ng takot na ito ay dahil merong konsepto ng sin, dahil may konsepto ng law. Law is the power behind sin. Doon ang gagaling yun. At mas maraming law, mas maraming sin. Mas maraming sin, mas maraming guilt and fear. At ang pag-iisipan pa ulit natin dyan, maraming bagay hindi naman talaga sin. Regulations lang pala ng religion. Hindi naman talaga siya sin. Maraming bagay hindi naman talaga sin, pero dahil may Jewish law nung panahon ni Jesus, yun ang nagsasabi na sin yan. Food regulations, sin ba talaga yon? Bawal kainin ng ganito, ganyan. Bawal kumain actually ng hipon, ng sugpo. Bawal. Enjoy na enjoy tayo sa dinuguan dito. Bawal yun. Tawa-tawa kayo dyan. Sinner kayo lahat, kala nyo ha? Pero sin ba talaga yun? Racial segregation. Hinihiwalay ka dahil sa iyong lahi. Sa iyong racial orientation, hiwalay ka. Sin ba talaga yun? Pagka hindi ka Israelite, you are a second-class citizen. You are a minority. Sin ba talaga? Policies on religious uncleanliness. Sin ba talaga yun? O pag dinatnan ka ng regla, dapat wala ka dito sa church ngayon. Sin ba talaga yun? Marginalization. PWD ka, bawal ka sa Assembly of God. Sin ba talaga siya? And totoo to ha. Nandun yan if you will read the Bible. PWD, yung pinagtatawanan pa nga ng mga men. Paano ang mga senior citizen kaya? O pagka meron na rin nararamdaman yan, kasi may deformity, marginalized. Kaya nga, sin ba talaga? Yan yung mga binuwag ni Jesus sa kanyang katuruan. In His time, in His life, as a person, as a human, Jesus, yan yung mga binuwag niya sa kanyang katuruan. At sa panahon natin, ito nga ang nakakalungkot. Pagkatapos pagtrabahuhan niya ng Panginoong Hesus, nung panahon niya, dinagdagan na naman, kaalis lang niya. Dinagdagan na naman ang dinagdagan. Pati ang mga church ngayong panahon na ito, nag-imbento na naman na maraming law. Marami na namang regulations. Lalo na namang dumami ang sin. Bawal maghikaw ang mga lalaki. Bawal magtato. Pero pag kilay ang tato, okay lang. Kasi pigmentation daw ang tawag doon. Tato rin yun eh. Yun ba lang ang tawag? Bawal magkulay ng buhok. Bawal manood ng sine. And I'm not joking. Marami akong mga kakilala at napuntahan na mismong lugar na akala mo kung anong nagawa mo dahil nanood ka ng sine. Bawal makipag-fellowship sa mga hindi ka member ng church, sa mga hindi ka member ng sekta. These are all true stories, mga kapatid. At bawal mag-boyfriend at mag-GF. Mag-boyfriend at mag-girlfriend ang mga miyembro ng choir. Bawal sila mag-holding hands. Lahat yan, bawal. And again, as we have said, pag marami na namang regulations, tinatawag na naman siyang sin, at pag may sin, may guilt, meron na namang punishment. Doon nag-uugat lahat yan. Mga bawal na requirements na strictly kailangang tuparin kahit wala naman talagang kinalaman ng Diyos sa mga hikaw at kulay ng buhok at kung ano ang kinakain. Si Jesus nga ang sabi, di ba? It is not what goes inside you that makes a person unclean. Ang nagpapa-unclean sa tao ay yung lumalabas sa kanya dahil yun yung lumalabas mula sa kanyang puso. Ang linaw na nga ng turo ni Jesus doon. Obligado tuloy ang lahat na sumunod kasi kung hindi, tatanggalin sa church. Diba? At pag wala kang church, pag wala kang denomination, pag wala kang church membership, pupunta ka sa hell. Yun na nga ngayon yun. Doon ngayon, nag-uugat ang takot na yan sa kamatayan. Because people generally think, they have an impression, unconsciously or even consciously, na upon death, they will face punishment. They will face judgment. Yan ang kondisyon natin. And this is what God did through Jesus.
Ito ang totoong ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Jesus taught and advocated for the removal of the law. The Jewish laws, the religious laws were taken out. Inalis na niya. Para no more law, therefore, no more sin. Kasi nga, marami naman dyan sa mga law na yan, hindi naman talaga nagbubunga ng kasalanan. Regulation nyo lang yan. Yan ang ginawa ng Diyos sa pamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Jesus took out the law. 1 Corinthians chapter 15, verse 55 to 57. Where is death's victory? Where is death's sting? Reflection ni Apostle Paul. Sin is what gives death its sting. And the law is the power behind sin. Ayan na nga, sinasabi na niya. But thank God for letting our Lord Jesus Christ give us victory. Ang reflection ni Paul, binigay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak ni Jesus, na si Jesus, ang tagumpay sa atin. Anong tagumpay yung tinutukoy? Tagumpay over sin. Kasi meron ng tagumpay over the law. And therefore, ang patanong nga niya sa umpisa, nasa na ngayon yung ikinakatakot talaga sa kamatayan? Bakit ngayon siya nakakatakot? Nasaan ngayon ang kamandag ng kamatayan? Nasaan ngayon ang victory ng kamatayan? Wala. Kasi nga, tinanggal na yung dapat ikatakot dyan. Because Jesus gave us the victory. In short, mga kasama, mga kaibigan, in short, Jesus took away the sins of the world. Yun lang yun. Kinuha na ng Panginoong Jesus, tinanggal na niya ang kasalanan ng sanlibutan. Jesus took away the sins by taking away the law that outlines sins. And not only that, Jesus took away the sins by taking away the sin itself. At inako na rin niya yung punishment dun sa sin na yun. Ganon kalalim yung sinasabi natin na Jesus took away the sins of the world. Inako niya yung punishment sa mga kasalanan na yon. Therefore, there's nothing to fear about punishment. And more so, tinanggal na niya yung law na nagsasabing sin yan, sin ito. John chapter 1 verse 29. The next day, John the Baptizer saw Jesus coming toward him and said, "Look, everybody, the Lamb of God who takes away the sins of the world." Siya talaga yun. So, yes, actually, hindi na dapat matakot mamatay dahil wala naman ng punishment. Because of Jesus. Wala ng punishment kasi wala ng sin. Wala ng sin kasi wala ng bisa ang law. Kaya nga, wala ng punishment. Wala nang dapat ikatakot. Ngayon, back to the point of our discussion. How do we overcome the fear of death? Do not entertain religion or religious leaders that teaches fear. Religion or religious teachers that teaches guilt. Those that teaches punishment and the wrath of God. Kasi hindi yon ang itinuturo ni Jesus. So bakit ka ngayon magsasubscribe? Bakit ka ngayon makikinig? Bakit mo ngayon i-absorb ang mga ganyang religion at ganong religious teachers na ang turo ay fear, guilt, at punishment? Ayun na nga, dami na natin binasa. Wala na nga dapat. Kasi nga, kinuha na siya ng Panginoong Jesus. And obviously, hindi dapat nakikinig na God is angry sa mga ganong message. God is angry with you. Hindi ka ba nahihiya kay Lord? Yung mga ganong message. Hindi nga, kaya nga niya kinuha ang sin dahil love ka niya. Diba? Hindi dapat nagsasubscribe sa ganyan. Iwasan yung mga ganyan turo. And alam nyo pang mga dapat iwasan? Iwasan nyo yung mga horror movies. Iwasan nyo yung mga horror team. Pero bakit? Anong connection ng mga horror na yan dito? Yung mga horror team, yung mga tema ng horror movie, kasi 'di ba tignan mo ang mga common elements, haunted, 'di ba? Bakit haunted? Kasi cursed. 'Di ba? Yun nga yun may nag-curse sa kanya. Yung mga tema ng end of the world, mga tema ng Armageddon,
Di ba? Yung mga ganong klase. Hell. Di ba? Yung mga ganon. Yan ang mga common tema, di ba? Pwede mo ngang i-shoot sa apat na yan, lahat ng horror movie, doon lang naman na-shoot lahat yan. Because something is haunted, therefore, kasi nga cursed yan, etc. It has to do with punishment. Pinanish siya, kaya siya haunted. Kinurse siya, kasi guilty siya. Iisa ang tema niyan. Kaya akala mo wala siyang kinalaman sa mga reflection natin. May kinalaman yun. Kaya iwas-iwasan nyo yan. Ang mga tao naman, dahil nga generally takot ang tao sa death, pinagkakitaan. Ang laking business kaya niyan, di ba? Ng entertainment industry, matakot ang lahat. Maya-maya, binibentahan ka na ng chocolate. Kinakatuka-tuka na sa bahay ng Happy Halloween. Kahit wala namang Halloween dito sa Pilipinas, di ba? May kumakatok sa amin nung isang araw. Happy, ano daw? Yung gano'n. So, hindi ko alam. Pero, you see how people unconsciously subscribe to these things. But the truth will set us free. The truth will set us free. Free from the fear of death. Dapat wala siyang takot tungkol sa kamatayan. At, kapag may ganyang elements ng fear, punishment, and guilt, asahan nyo, ang kadugtong niyan, law. Pag may usaping punishment and fear, law ang kadugtong niyan. Para mawala yung punishment, sumunod ka sa law. At alam nyo pang isang karugtong niyan, pagka may law na usapan na, offering. Kasi yun ang kasunod ng law. Para mawala yung guilt, mag-offer ka. Mag-offering ka. Kaya nga, dapat hindi natin pinapabayaan ang estado ng kalayaan ng ating puso. Dahil pinalaya na tayo ng Panginoong Hesus. Wala na dapat yung takot na yon. Galatians chapter 5 verse 1. We have freedom now, sabi ni Apostle Paul, because Christ made us free. So stand strong, you see? Stand strong in that freedom. Do not go back into slavery again. At anong slavery yung tinutukoy dito? The slavery of the law. The slavery of the law mentality. Na kung saan nandoon ang punishment na naman, nandoon ang fear na naman, nandoon ang guilt na naman. Beware of so-called Christian teachers and Christian teachings. Hindi lahat yan iisa ang uri. Hindi lahat yan iisa ang mensahe. Mandali-dali kaya na gumamit ng Christian na brand name. Lahat na nga lang may Christian ngayon. May Christian Bautista pa nga na singer. Di ba? So, lahat yan ang dali-daling gamitin na brand name. But you have to check. You have to be critical. Anong mensahe niyan? Jesus ba yung mensahe niyan? Matthew chapter 7 verse 15 to 16, sabi ng Panginoong Jesus, watch out for false prophets. Panahon pa lang niya, sinasabi na niya yon. Watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. By their fruit you will recognize them. Do people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? Sabi niya pang ganon. Mag-ingat. Hindi ka pupunta sa puno ng mangga para mamitas ng bayabas, right? Makikilala mo raw kasi ang puno kung ano ang kanyang bunga. Check the fruit. Kilalanin ang bunga. So kung Jesus yan, dapat Jesus ang bunga niyan. Kung Christian nga ang brand name, dapat Jesus talaga ang bunga niya. Kilalanin. At marami kasi lalapit ng ganyan, Christian, si pastor ganito, ganyan, si Pastor John. Di ba? Ang aamo pag lumalapit. Di ba? Pero once na makuha ka na kanila, once na nag-commit ka na sa kanila, ayun na, sunod-sunod na ngayon yung mga regulations. Sunod-sunod na naman yung gustong ipagawa sa'yo. Ano ba ang totoong fruit ni Jesus? Peace, rest, renewal, hope, pag-asa, kagaanan ng loob. Yun ang hatid ni Jesus. Yun ang bunga niya. So dapat yun ang nakikita natin sa ating sarili at sa mga pinapakinggan. Do not empower these kinds of leaders, yung mga ferocious wolves. Do not empower them by being afraid, by giving them your fear.
Huwag sila katakutan. Ba't mo sila tatakot? Sabi po nung teacher na ganito, end of the world na ulit kasi pang ilang end of the world na, no? So, end of the world na ulit, ganyan. Ang dami na namang news of wars, mga disaster. Diba? Pag binigay mo sa kanila yung fear mo, you will be afraid always. So don't be afraid. Wala silang power over you. Ganun lang siya. Beware of them. At kung hindi sila ang pakinggan si Jesus. Pakinggan at isa puso yung katuruan ng Panginoong Jesus. Accept and believe Jesus and Jesusness. At anong ibig natin sabihin dito? Paulit-ulit tayo. This means that when we accept and believe Jesus and Jesusness, this is to accept and believe that God is merciful, gracious. God is forgiving because God is love. Pag tinatanggap natin si Jesus, yun ang ibig natin sabihin. Tinatanggap natin na ang Diyos ay nagmamahal sa atin. Pinatawad na tayo. Yun ang ibig niya sabihin doon. John chapter 3, verse 16 to 17, For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Believe, again, no? Whoever believes in Him, believe in His mercy, grace, in His forgiveness. Yun yung ibig sabihin ng believe in Him. Verse 17, For God did not send His Son into the world to condemn the world. Ang linaw. Kaya nga siya ipinadala. Hindi punishment ang dala niya. Ang dala niya, love. He did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world. Save the world through Him. Hindi sapat, mga kasama, na kabisado lang natin yung Jesus the person. Tapos may sinakulo, they know the details. Pero, nagtatapos sila doon. Dapat ang kasunod nun, you have to accept Jesus the person and then into Jesusness. Ano yung mensahe ng Jesus the person na yon? Ano yung kinakatawan niya? Ano yung sinasalamin nitong Jesus the person na ito mula sa Diyos kataas-taasang Ama natin sa langit? Yun yung pagpapatuloy ng pagtanggap na yon. Kailangan nauunawaan at tinatanggap ang message, yung essence, yung idea, and yung spirit ng Panginoong Jesus. And in short, yun yung tinatawag natin Jesusness. Right? And from there, we can renew, we can review our understanding of death. Pagka sumaatin na yon, kaliwanagan na yon, pwede na natin tignan ngayon, ano nga ba ang kamatayan? Ayon sa pagiging maka-Jesus. Deconstruct and reconstruct the idea of death according to Jesusness. At anong sinasabi ni Jesus tungkol sa kamatayan? John 11:25, Jesus said to her, ito yung eksena na kung saan si Martha at saka si Mary ay namatayan ng kanilang kapatid. As in, nakaburol na. Actually, nakalibing na nga at that time. So, death talaga ang kaharap nila at that time. But Jesus said to her, I am the resurrection. I am life, sabi ni Jesus. Everyone who believes in me will have life, even if they die. Napaka-makapangyarihan na pananalita. Ang sinasabi ni Jesus dito, death is not the topic here. Death is not the ultimate matter here. Because in me, with me, sabi ni Jesus, kayo na kahit mamatay physically, you will have life. Because I am life, sabi ni Jesus. Nothing is really lost in death. We are all alive in Jesus. Yun ang key message niya dyan. Hindi matter yung kamatayan na yan. Kayo naman, tatakot kayo dyan. Panay kasi ang nood nyo ng mga horror film. Hindi nyo dapat katakutan yan. Because even if you die, if you believe in me, I will give you life, sabi ni Jesus. So, ibig sabihin, kung ganun pala ang pananaw, yung namamatay physically, yung namamatay in this life, nagtatransition lang from the physical into the spiritual world. Tumatawid lang. We will all return to the Most High God.
Babalik lang tayo pala sa Diyos kataas-taasan. Ecclesiastes chapter 12 verse 7, your body came from the earth, and when you die, this physical body, it will return to the earth. But your spirit came from God. Linaw. And when you die, it will return to Him. Tumawid lang. Kaya nga, tama rin yung science eh. Di ba? Sabi sa science, nothing matter or anything is neither destroyed or created. Sabi sa science, alam nyo pa ba yon? Grade 4 textbook. Di ba? Matter cannot be destroyed or created. Nagtatransform lang siya. So yung physical na katawan, babalik sa alabok. Pero the spirit, that energy, that essence, magtatransform din lang siya. Babalik siya sa Diyos amang kataas-taasan. So, okay nga yun eh. Kasi, ibig sabihin, may freedom ka na from the physical things. Yung mga hindi mo nagagawa dahil may sakit ka sa kasukasuan, di ba? Matigas na yung balakang mo, hindi mo na inaalala yung mga tuhod, mga alak-alakan, mga arthritis, hindi mo na inaalala. Kasi nag-transition na siya. We are already free, or we could be free from the physical limitations of the world. Jesus has the power over death. Yun ang key point dito. Because Jesus holds the power of life. Hindi lang siya may kapangyarihan sa kamatayan, hindi lang yun doon, hawak niya kasi ang kapangyarihan ng buhay. John chapter 5 verse 26, the Father has the power to give life, and He has given that same power to the Son. Kung ang Diyos Ama ang may hawak ng buhay, may kapangyarihan sa buhay, ibinigay niya ang kapangyarihan na yon sa kanyang anak na ating Panginoon na si Jesus. So mga kasama, mga kaibigan, there's no need to be afraid of death. Huwag katakutan ang kamatayan. Huwag yang gawing katatakutan. Huwag siyang gawing libangan na matakot dyan. Kasi nagtatanim ka lang ng bigat ng puso. Hindi kasi punishment ang naghihintay sa afterlife. So anong ikakatakot natin? Ang totoong naghihintay in the afterlife for everyone is grace and love. Biyaya, pag-ibig ang naghihintay sa ating espiritu na babalik sa Diyos. Cast away your fears through God's love. Alisin yung mga takot na yan. Paano aalisin? Palitan nyo siya ng mentality, ng pag-iisip, ng pagsasaloob ng pag-ibig ng Diyos. 1 John chapter 4 verse 18, there is no fear in love. There is no fear in love. Perfect love drives out all fear. Perfect love drives out all fear. So then, love has not been made perfect in anyone who is afraid, because fear has to do with punishment. Pag takot pa, ibig sabihin nandun pa yung idea ng punishment sa kanya. Palitan yon ng pag-ibig. Pag pumasok ang pag-ibig sa puso natin, kusa niyang itataboy ang mga takot na yan. Kasi matatakot, wala namang palang punishment. At kadalasan yan na nga ang ugat ng maraming pagkakaligaw, yung takot dahil akala paparusahan, papagalitan. Parang mga bata, yung mga anak natin, takot lumapit sa mga magulang, di ba? Pagka merong nagawang mali. Ang una kasing nasa isip nila, patay ako kay mama, patay ako kay tatay. Kaya natatakot lumapit. But if they know that kung anumang sablay, anuman ang ginawang pagkakamali, ang sasalubong mula sa kanilang magulang ay pagmamahal at awa, di ba lalapit at lalapit yan? Ganon din sa atin. Anuman ang nagawa natin, grace and love awaits us from the Father. Kaya di dapat matakot. We should not fear death, but be afraid rather kung hindi ka talaga nabubuhay. Kung puno yung buhay mo ng fear, yun ang dapat mong ikatakot. Kasi ang daming nasasayang. Hindi lahat ng buhay or hindi lahat ng buhay mayroong buhay. Puno lang pala ng takot. In Jesus,
there is only life, there is only life everlasting. Doon magtuon. So wag sayangin ang buhay sa takot. Wag aksayahin ang energy, ang oras sa pag-iisip ng guilt. Nagtatampo siguro sa akin ng Diyos, kaya nagkakandamalas-malas ang buhay ko. Hindi ako umaasenso, siguro galit siya sa akin. No! Meron lang dyan di ka na-figure out na kailangan gawin. But God, our Father, love ka niya lagi. Love tayo lagi ng Diyos. So hindi pinag-uusapan yung fear, yung punishment na yan, especially in death. In Jesus, there is only life, and there is life everlasting in Jesus. Mabuhay. Mabuhay ng walang fear. Mabuhay ng may lakas ng loob, kagaanan. Commit this life to Jesus, to our Lord God, instead of being afraid in death. Romans chapter 14, verse 8, if we live for the Lord. Kung mabubuhay na rin lang tayo, live for the Lord. And if we die, at lahat naman ng bagay temporary, then we die for the Lord. So, whether we live or die, hindi naman talaga issue because we belong to the Lord. Yun ang dapat nating isaisip para ang araw-araw maging puno ng buhay at pag-asa, hindi ng takot. Reject takot sa death. Embrace life. Embrace love inside our lives. All of this in Jesus' name. Father in heaven, marami pong salamat dahil kayo ang buhay, kayo ang liwanag. At ang dalangin nga po namin sa araw na ito, sa mga darating na araw, punuin niyo po kami ng inyong buhay, ng inyong pag-asa, ng inyong ligaya, ng inyong katiwasayan. Punuin niyo po kami ng buhay, ng nanggagaling sa inyo, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. At Panginoon, kung meron pang mga takot sa aming puso, alisin niyo po ito. Tulungan niyo po kami na maunawaan pa palalim ng palalim ang inyong pag-ibig, ang inyong pagyakap, ang inyong pagtanggap sa amin. We declare all this in hope, in the light, in the love that you have expressed through your Son, our Lord, in Jesus' name.